Kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Kahit na ang stars ng Boston Celtics na si Jason Tatum ay kumakatawan sa United States sa darating na Olympics, may isang team pa rin na pipiliin niya laban sa Team USA squad na ito. Sa isang panayam sa ESPN's NBA Today nitong Miyerkules, tinanong si Tatum kung sino ang mananalo sa isang winner-takes-all game sa pagitan ng 2024 Team USA Olympic squad at ng 2024 NBA champion Celtics. Pupusta ako sa mga nakasama ko sa loob ng 10 buwan sa basketball, sabi ni Tatum. Mahal ko ang team na ito. Ito ay isang napakagandang team. Ilan sa mga pinakamahusay na players na naglaro kailanman. Pero sa pinagdaanan ko kasama ang aking mga teammates sa pagkapanalo ng kampeonato, forever kaming nakatuon. Pipiliin ko yan laban kaninuman. Magkakaroon ba ng pagkakataon ang Celtics laban sa Team USA? May basehan ba si Jason Tatum? Tingnan natin ito ng mas mabuti. Assuming na sina Tatum at Jrue Holiday ay nasa Celtics sa hypothetical na ito, ang starting lineups ay mas pantay kaysa sa inaasahan ng iba. Para sa Celtics, ang magiging lineup ay sina Holiday, Derek White, Jaylen Brown, Tatum at Kristaps Porzingis. Makakaharap nila ang projected lineup ng Team USA na binubuo ng sharpshooter ng Golden State Warriors na si Stephen Curry, Minnesota Timberwolves All-Star na si Anthony Edwards, Los Angeles Lakers legend na si LeBron James, Phoenix Suns superstar na si Kevin Durant at bagong center ng Philadelphia 76ers na si Joel Embiid. Bagaman mas malaki ang star power at scoring ability ng Team USA mula 1-5 kaysa sa Celtics, may edge naman ang Boston sa depensa. Sina Holiday at White ay kabilang sa NBA All-Defensive Second Team at sina Brown at Tatum ay itinuturing na dalawa sa pinaka-versatile at switchable defenders sa liga. Kung mayroong team na kayang pigilan ang isang team na may ganitong kalakas na offensive firepower tulad ng Team USA, ito ay ang 2024 Celtics. Capable sina Holiday at White na depensahan sina Curry at Edwards, habang sina Brown at Tatum ay napatunayan ngayong postseason na kaya nilang makipagsabayan sa sinumang players sa liga. Ang isang healthy na Porzingis ay magbibigay sa Celtics ng 7'3" floor spacing rim protector na kayang guluhin ang kahit sinong shooter at makakuha ng madadaling puntos sa kabilang dulo ng court. Sa bench naman ay dito na magsisimula ang pagkakaroon ng kahinaan sa argumento ni Tatum. Bagaman ang Celtics ay may solidong unit ayon sa NBA standards man lang na pinangungunahan nina Al Horford, Peyton Pritchard at Sam Hauser, wala ito sa kalingkingan ng kayang i-offer ng Team USA. Kung ito man ay defensive ace ng Los Angeles Clippers na si Kawhi Leonard, guard ng Suns na si Devin Booker, forward ng Lakers na si Anthony Davis o sino man sa iba pang superstars sa depth chart ng Team USA, masyadong maraming elite players ang Olympic roster para kayanin ng Celtics. Hindi naman masisisi si Jason Tatum sa pagpili sa kanyang team na Celtics dahil natalo lamang sila ng 3 beses sa postseason sa isa sa pinakamatindi at dominanting championship runs of all time. Pero mahirap ipagpalagay na may kahit anong team ang kayang talunin ang kasalukuyang Team USA group na inaasahang magiging paborito upang makuha ang gold medal sa darating na Olympics. Kayo mga kaibigan, sa tingin nyo kakayanin kaya ng Celtics ang Team USA? Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang former star ng Warriors na si Klay Thompson ay lilipat mula sa isang espesyal na talento patungo sa isa pa sa kanyang paglipat sa Dallas Mavericks. Matapos ang 13 years na paglalaro kasama si Steph Curry sa Golden State, ngayon ay sasamahan ni Thompson si Luka Doncic sa Lone Star State at masayang-masaya ang mga bagong kasamahan tungkol sa kanilang pagsasama. Si Doncic ay nag-text sa akin na nagsasabing excited siya at ipinadala ko rin ang parehong mensahe pabalik at sa tingin ko ay tiyak na may mutual respect doon, sinabi ni Thompson sa mga reporter nitong Miyerkules sa kanyang introductory Mavericks press conference. Ibig kong sabihin, naalala ko na nakita ko siya sa dulo ng West Finals noong 2022 at sinabi ko sa kanya kung gaano ko hinangaan ang kanyang laro at kung paano niya talagang ini-elevate ang kanyang mga kasamahan at walang limitasyon ang kanyang kakayahan. At pinahahalagahan ko ang isang taong hindi natatakot sa pagkakataon at nakikipagkumpetensya hanggang sa dulo at si Luka ay nababagay doon. Kaya sa tingin ko ay mapapalabas namin ang pinakamahusay sa isa't isa. Talaga. Si Doncic, Kyrie Irving at co ay hindi nakamit ang Larry O'Brien Trophy sa 2024 NBA Finals. Natalo sa Boston Celtics sa 5 laro.
Ngayon, umaasa si Thompson na siya ang nawawalang piraso na kailangan ng Dallas upang manalo ng kampyonato matapos maghanap ng bagong simula kasama ang Slovenian superstar. Parehong 5-time na NBA All-Stars sina Thompson at Doncic, ngunit ang isang guard ay hanap ang kanyang ikalimang singsing bilang bagong miyembro ng Mavericks ngayong darating na season, habang ang isa naman ay naghahanap sa kanyang una sa kanyang ikapitong season sa Dallas. Matapos ang mga season ng pakikipagkumpetensya laban sa isa't isa, ang dalawa ngayon ay may parehong layunin. At habang tiyak na magiging kakaiba para sa Dub Nation na makita si Thompson sa court kasama ang iba bukod kay Curry, malinaw na nakahanap ang former Warrior ng isa pang mutual respectful friendship sa Mavs kay Doncic. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay naging tahimik sa NBA offseason sa usapin ng mga bagong acquisitions na pinalitan si Klay Thompson sa pamamagitan sa kombinasyon ng mga maliliit na signings tulad ni na Kyle Anderson at Buddy Hield upang makatulong kay Stephen Curry. Sa pagpasok ni Curry sa edad na 37-year-old, ang pressure ay nasa front office ng Warriors upang gumawa ng mas malaking hakbang bago magsimula ang 2024-25 campaign para patunayan na ang kanilang dinastiya ay hindi pa tapos. Isa sa pinakamalaking pangalan na theoretical na nasa trade market ay si Lauri Markkanen ng Utah Jazz na maaaring dumagdag ng shooting at sukat sa anumang contender na naghahanap pa rin ng malaking galaw ngayong off-season. Naiintindihan, si Markkanen ay madalas na nalink sa Warriors sa mga nakaraang linggo, lalo na pagkatapos ng pag-alis ni Thompson dahil ang lahat ng firepower na nasa kanya ay patungo na sa Dallas. Ngayon, isang bagong update ang nagbigay liwanag sa kung ano ang maaaring maging offer ng Warriors kay Danny Ainge at sa pamunuan ng Jazz. Ang Warriors ay may kakayahan lamang mag-offer ng 2 outright first round picks para kay Markkanen na ginawa na nila sa ngayon ayon sa mga sources, iniulat ni Brett Siegel ng Clutch Points. Anumang senaryo kung saan magkakaroon ng pagkakataon ng Dubs na makuha si Markkanen ay malamang na mangailangan ng 3-team trade. Dahil ang Golden State ay tinangkang makuha ang Jazz, kailangan nila ng 1 o 2 draft pick sa isang proposal na kasama ang former All-Star wing na si Andrew Wiggins, sina Moses Moody pick swaps at ang mga expiring contracts ni na Kevon Looney at Gary Payton II ay iba pang assets na maiaalok ng Warriors sa trade talks sa ngayon. Si Andrew Wiggins, syempre ay isa sa mga bayani ng championship run ng Warriors noong 2022. Naglalaro ng mahusay na depensa laban sa star ng Boston Celtics na si Jason Tatum at nag-aambag din sa opensa, ngunit ang former number 1 overall draft pick ay nakaranas ng steady decline ng 2 magkasunod na seasons mula noon, bagay na mahirap malunok ng Warriors at naging daan para maging madali sa kanila ang mag-move on. Sa kabilang banda, maaaring piliin ng Warriors na maging ultra small kasama si Moses Moody sa 2 spot at ilipat si Draymond Green sa center position kung saan siya ang nag-operate sa maliliit na stints bilang bahagi ng notorious death lineup na nagbigay ng problema sa NBA noong mid-2010s. Gayunpaman, bagaman magiging solid ang lineup ng Warriors sa senaryong ito, malayo pa rin ito sa Kevin Durant-led juggernaut na nagdomina sa liga noong mga araw na iyon. Sa anumang kaso, ang pressure ay tiyak na nasa kay Mike Dunleavy at sa kanyang team upang makagawa ng malaking hakbang bago magsimula ang season sa October. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.